Alam nyo ba na karamihan sa mga pusa ang mas gustong uminom mula sa tabo, balde, o timba kaysa sa kanilang sariling inuman ng tubig o mangkok? Ito ay dahil mas naaakit sila sa tubig na fresh o mukhang sariwa at malalim sa kanilang paningin. Madalas din nilang isipin na mas malinis o mas malamig ito kumpara sa tubig na ibinibigay mo sa mangkok, dahil mas interesado sila sa mga hindi pangkaraniwang pinagmumula ng tubig. Kaya ito ang mga dahilan kung bakit tila mas masarap para sa kanila ang uminom sa mga tabo at timba kaysa sa kanilang regular na inuman. Pansin mo ba na madalang na uminom ng tubig ang mga pusa mo? Ibig sabihin ay dehydrated na sila. Kaya para manumbalik ang lakas ng pag-inom ng tubig ng mga pusa mo, gawin mo lang ito. Kada umaga maglagay ka ng sariwang tubig at ilagay mo lang ito sa balde o kaya sa timba. Doon mo sila papainumin. Kapag nakita ng pusa mo ito na sariwa at bago, hindi nila ito matatanggihan, at iinumin na nila ito. Alam nyo ba na hindi lahat ng puting pusa ay may asul na mata? Katunayan, asul ang mga mata sa lahat ng kitten sa kanilang unang linggo ng buhay. Ngunit habang sila ay lumalaki, unti-unti itong nagbabago at maaaring maging dilaw, berde, o asul depende sa kanilang genes. Kaya kung makakita ka ng puting pusa na dilaw ang mata, normal lang ito dahil nag-iiba ang kulay ng mga mata ng puting pusa pagdating nila sa tamang edad. Pansin mo ba na kapag may pusa ka at kahit walang-wala ka na, bigla na lang may mga dumadating na blessings ng di mo lubos na inaasahan? Ito ay dahil ang pag-aalaga ng mga pusa ay isang anyo ng kabutihan. Sabi nga ng mga nakakatanda na kapag may malasakit ka sa mga hayop lalo na sa mga walang laban tulad ng pusa, bumabalik sa iyo ang kabutihang ito at siyang magpapagaan ng buhay mo. Napapansin mo ba na mahimbing ang tulog mo kapag katabi mo ang mga pusa sa iyong pagtulog? Ito ay dahil kapag naroon sila sa tabi mo, mas payapa ang isip at mas magaan ang pakiramdam, na para bang may tahimik na kasama na nagbabantay at nagmamahal sa iyo. Ang presensya nila ay sapat na upang magbigay ng kakaibang ginhawa at kapanatagan tuwing tayo ay natutulog. Kaya kapag tumabi na ang pusa mo sa iyong pagtulog, huwag mong paalisin. Bagkus, sila ay iyong yakapin. Alam nyo ba na kapag ang pusa ay humiga at ipinakita ang kanyang tiyan, hindi ito laging nangangahulugan na gusto niyang pahawakan ito sa iyo. Ginagawa ito ng pusa kapag siya ay relaxed at nagpapakita sa iyo ng tiwala, ngunit ang maling pag-unawa rito ay maaaring magdulot sa kanya ng biglaang reaksyon tulad ng pagkalmot o pagkagat, dahil natural sa pusa na protektahan ang kanilang sarili, kaya huwag basta-basta subukang hawakan ang tiyan ng pusa maliban na lamang kung malinaw na pinahihintulutan niya ito. Alam ba ninyo na ang banayad at bahagyang pagkagat ng mga kitten sa ating mga kamay at paa ay isang normal na paraan ng kanilang paglalambing, pakikipaglaro, at pagpapakita ng affection na tinatawag nila na love bites? Kapag ginagawa nila ito sa iyo, ibig sabihin ay komportable sila. Tanda rin ito ng tiwala at closeness ng mga pusa sa kanyang tagapag-alaga at itinuturing kang bahagi ng kanilang pamilya. Kaya sa susunod na ginawa nila ito sa iyo, hayaan mo lang, dahil sa ganitong paraan pinapakita nila na mahal nila tayo. Ayon sa matatandang nag-aalaga ng pusa na kapag ang pusa ay kusang nahiga o kaya pinili ang rice cooker bilang lugar ng pahingahan niya, sinasabing may paparating na kasaganahan at biyaya sa bahay, senyales umano ito na hindi magkukulang ang pera, pagkain, at swerte na paparating sa iyo at sa buong pamilya mo.